Pag-aralan itong book po ng 2 Samuel at malapit na po tayong matapos talaga. Ilang ano na lang hanggang chapter 24. Nasa 21 tayo, no? Nasa 21 verse 15. At patuloy po nating tinitignan yung buhay po ni David, ano, at probably sa mga panahon po na ito ay masasabi po natin, 'di ba, na meron na itong si David ay hindi na siya kasing lakas, 'di ba? Katulad noong nagsisimula pa lang siya, 'di ba, sa pakikipaglaban, mag-iiba na kasi yung lakas, ano? Mag-iiba na if we compare yung atin pong lakas nung mga nasa 20s tayo, 'di ba? Nung nasa 30s tayo, yung iba po sa atin ay nasa 30s pa lang. At compared sa mga edad po na nasa 40 or 50 or 60. So probably si David ay nasa between 60 to 60 to 69 siguro, no, sa mga kapanahunan po na ito, or 50 to 69, kasi maaga po siyang namatay, 'di ba? Maaga siyang maagang nag-retire, 'di ba, yung kanya pong buhay, 'di ba? Pero alam po natin, katulad ng binanggit po ng scripture, na fulfilled naman yung buhay niya kahit ganong edad, 'di ba? Po siya namatay. So sabi po dito sa verse 15, dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israelita. So during doon po sa reigning nitong si David, patuloy po yung 'di ba? Grabe lang talaga, kasalimuot din ng kanyang buhay. Kung i-compare natin sa mga trials natin, 'di ba? Sa mga pinagdaanan po natin, pwede nating sabihin na mas higit, 'di ba, yung mga pinagdaanan po nitong si Haring David. Nakita po natin na from kahit doon po sa kanyang family, nakita po natin yung rejection. Meron pong nagsesend ng messages sa ating group, no? Nakita ko po yun, yung rejection, kasi nung pinatawag, 'di ba, yung mga anak ni Jesse, hindi siya in-include ng family, 'di ba? Hindi siya in-include doon sa pagpipilian, 'di ba, na i-anoint bilang king. Hindi siya in-include. Marahil sabi ni Jesse na wag na si David kasi siguro nakikita niya na itong anak niya na ito lalaki na lang siyang pastol, or lalaki na lang, hanggang ganun na lang, hanggang sa tatanda na lang siyang magpapastol, 'di ba, ng kanilang mga tupa, o magkaroon man siya ng sarili po niyang family, marahil ganun din yung klase, 'di ba, ng buhay nila, no? Kumbaga shepherd boy, 'di ba, or yung alam mo yon, family na kung saan ay mag-aalaga, 'di ba, ng kanila pong mga tupa, and it is a noble job, 'di ba? It is a noble job naman, though maliit yung pagtingin ng mga Egyptians sa mga pastol, 'di ba, sa mga nagpapastol, sa mga shepherds. Pero alam po natin na it is a noble job din, kasi kahit sa kapanahunan po na yon, kapag marami ka pong mga alaga, marami kang mga tupa, it is a form na kung saan kino-consider ito na bilang kayamanan, 'di ba? Bilang kayamanan ng family. At kahit nung po siya ay napili na, 'di ba, na alam mo 'yun, yung ni-raise po ng Lord yung buhay po nitong si David,
fighting, 'di ba, yung mga giants or yung giant na si Goliath. Nakita po natin na hindi po naging madali rin yung buhay niya, 'di ba, sa kanyang kabataan, na kung saan ay pinag-initan siya nitong si Saul, no? Maraming mga pagkakataon na chinase siya, 'di ba, ni Saul. Tapos nakita rin po natin yung re-rebelde, 'di ba, ng kanyang anak, no, na nagdulot sa kanya na umalis siya doon po sa kanyang throne, na wala man lang panyapak, 'di ba, yung mga ganong mga instances sa buhay po ni David, ay pwede nating sabihin talaga na mahirap siya or hindi siya madali. Marami po siyang mga pinagdaanan, 'di ba, sa kanyang buhay. And even in his late life, pwede nating sabihin na as according to here sa scripture, which is also recorded in 1 Chronicles 20 verse 4 to 8, na patuloy pa rin yung digmaan, 'di ba? Patuloy pa rin yung pakikidigma ng mga Israelita sa mga Philistines. Hindi pa tapos yung laban kasi kapag hindi mo tinapos, 'di ba, yung laban, kasi may 'di ba, may command na kailangan tapos. Hindi kasi tinapos ito ni Saul, 'di ba? Kumbaga si David talaga yung magbibigay, 'di ba, ng end dito po sa mga Philistines. Pero at this moment of time na pinag-aaralan po natin yon, meron na namang digmaan. Hindi talaga natatapos, mga kapatid. Kahit naman sa buhay po natin, 'di ba? Lang talaga tayo, wala na talaga tayong masasabi, 'di ba? Kundi yung talagang manangan lang talaga sa Panginoon, kasi after ng trials na isa, 'di ba, marami pang darating. Hindi natin po pwedeng sabihin na nagtagumpay na ako sa bagay na ito, hindi na ulit ako haharap, 'di ba, sa ganitong pagsubok, no? May mga instances na bumabalik po yung picture, 'di ba? Bumabalik yung picture ng trials, 'di ba, sa buhay po natin, at patuloy. It is a joy to know, mga kapatid, that even in the late life nitong si David, nakikipaglaban pa rin siya, 'di ba? Isa pa rin siya sa mga nakikipaglaban, no? Patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban, kasi makikita natin dito sa verse 15, sumama pa rin siya, 'di ba? Sumama pa rin siya. He learned his lessons, no? Alam mo yan, nakikipaglaban yung mga Israelita, tapos may instance, may point sa buhay po nitong si David na hindi siya sumama, 'di ba, doon po sa labanan, at doon na encounter po niya, doon nakita po natin, 'di ba, na nag-lead ito, 'di ba, sa kanyang pagkakasala, dito po kay Bathsheba, sa asawa nitong si Bathsheba, at maging doon po sa relative or doon sa lolo, 'di ba, ni Bathsheba, no? Masalimuot lang talaga, no? He learned his lessons, no? Sumama si David sa kanyang mga kawal, sabi dito, sa pakikipaglaban, Yung sinabi ko po kanina na hindi na katulad dati ang ating pong lakas, 'di ba? Hindi na katulad dati yung ating mga endurance. Pero nakita natin si David, sumama pa rin po siya, 'di ba, sa kanyang mga kawal upang makipaglaban dito po sa mga Filisteo. Hangga't nabubuhay tayo, hindi po matatapos ang atin pong pakikipaglaban, 'di ba? Saan ba tayo lumalaban? Sa lahat ng trials, 'di ba? Sa lahat ng temptations. Paggising pa lang natin sa umaga, may trial na kaagad, 'di ba? May test na kaagad, no? Kung magagalit ka ba, 'di ba? Or alam mo 'yan, yung
magiging cool ka lang kahit ang kapaligiran ay sadyang nakakagalit, di ba? May mga ganon I don't know kung paano po ninyo hinaharap yung bawat umaga po natin. Pero importante lang talaga that in every paggising, di ba? Magpasalamat tayo sa Panginoon and expect lang talaga. Diba? Pwede nating sabihin na we will expect the best thing, but we can also say that we will expect din yung mga worst na scenarios, diba, sa buhay po natin. Kasi it is a continuing, it is a continuing battle, no? Nandiyan na, may message kang mababasa, diba, na nakakagalit, diba, may mga ganon. May kasama ka na talagang nakakagalit din, no? May mga ganong instances, but we will continue, diba, to stand, diba, doon po sa mga promises, diba, ng Panginoon, katulad ng ginagawa po ni David, diba, na pinag-aaralan po natin. Sabi dito, sa isang labanan, ay lubhang napagod si David. Alam mo yun, sasabihin pa sa atin ng scripture na lubha siyang napagod. Yung sinabi ko nga, kapag nagkakaedad na, talagang madali ka na lang talagang mapagod. I don't know if you experience it. Diba? Pero iba na talaga yung lakas eh. Iba na talaga, iba na rin. Kasi kahit po ako, napakadali ko na rin pong mapagod. Tapos sa konting nung Sunday nga, parang alam mo yun, yung talagang konti lang naman yung ginawa ko, pero parang pagod ako, di ba? Isa pa sa nagpapahirap, di ba, yung allergy. Ito, pakikipaglaban ito, it is between death and life, di ba, yung ginagawa po, di ba, nila David. Pero, makikita po natin na napaka-transparent po ng scripture. Di ba na, hindi niya sinabi na itong si David talaga ay superhero kasi, siya, no? Ginagabayan siya, di ba, ng Panginoon, binibigyan siya, di ba, ng kalakasan. Pero as a human, nakikita po natin na talagang napapagod din, di ba? May kapaguran. So probably, isa sa mga nabanggit ko po kanina ay dahil din doon po sa kanyang edad, no? At dahil po dito, verse 16, papatayin na sana siya ng higanting si SB, mga pangalan ng mga higante, SB Binov, na may dalang bagong espada, bagong-bago pa yung espada nitong higante 1, di ba? At sibat, sabi dito, na may 3.5 kilo, 3 kilos, na may 3.5, 3.5, di ba? Yung bigat. Ang bigat naman nun. Kaya nyo bang yan, di ba? Kaya, sibat yun kahirap naman yun, di ba? Kapag hindi ka talaga malaki at hindi ka talaga malakas. No, pero ibinigay sa atin ng scripture yung mga description, 'di ba, ng kanyang espada, kung gaano po ito kabigat, and at the same time, isa po siyang higante, no? Is Bebinov, no? Wag po natin itong exam ay ipapatanong, kahirap namang tandaan. SB Binov, 'di ba? SB Binov, 'di ba, yung kanyang pangalan. At muntikan na itong si David, 'di ba? Sabi dito, papatayin na sana siya. Pagod na ang ating hari, 'di ba, na si David, 'di ba? Dahil dito, doon po sa kanyang kapaguran, muntikan na siya, 'di ba? Muntikan na siyang mapatay nitong higanteng ito. Hindi pa kasi tapos yung kanilang pakikipaglaban, laban dito po sa mga Philistines, kasi nag-aanak din naman yung mga Philistines, 'di ba? Dumadami din yung kanilang lahi. Kung ang mga Israelita ay may mga anak-anak din, 'di ba? Marami din po silang mga anak. Ganoon din po yung mga lahi po, 'di ba, ng mga Philistines. At hindi natatapos, 'di ba, yung mga issues po nila.
di ba, ng kanila pong pakikipaglaban. Maraming mga beses na nakita po natin yung kanila pong mga pakikipaglaban, kahit naman sa kapanahunan po na ito, di ba, naka high alert, di ba, yung Israel, kasi sa hindi natin alam, di ba, na time ay po pwedeng magkaroon, di ba, ng talagang all out, di ba, na war, at ang threat naman is from Iran, di ba? Alam mo 'yan, mga issues na ang tagal-tagal na, napakarami po yung mga nag-aaway tungkol sa mga issues, di ba, na meron po yung kinakaharap po ng Israel ngayon, at tayo po na nandito, ang puso po natin talaga ay nasa bansang ito, di ba? Nandito hindi po sila perfect, wala kahit sa mga leaders po nila, di ba? Wala naman talagang perfect, di ba? Marami po silang mga pagkakamali din, marami din silang mga hindi sunusunod, di ba, na batas po ng Panginoon. Pero makikita po natin, di ba, na patuloy po yung mga issues po nila from generation to generation to generations, di ba? At kung hindi pa po babalik ang Panginoon, magpapatuloy pa rin po yung mga issues po nila ng pakikipaglaban, di ba? Or yung war, di ba? Yung digmaan. So, muntikan na itong si David na patayin ng higanteng si SB Binov, di ba? SB Binov. At sabi dito, kung ikaw ay tamaan ng ganitong bagong-bago pa, di ba, na espada, talagang hindi ka makakaligtas sa bigat nun, sa laki nun, di ba? Kaawa-awa naman, di ba, yung kanilang mapatay, no? Sabi dito, ngunit salamat na lang, at dito sa verse 17, tinulungan ni Abisai, itong si Abisai, di ba, marami din itong mga kapalpakan, di ba, sa paglilingkod, di ba, dito sa kanyang hari, di ba, na si David. Pero to this time, nakita po natin, di ba, yung kanya pong pagtulong, dito po kay David, no? Si Abisai na anak ni Surias, sabi dito, tinulungan ni Abisai na anak ni Surias si David at pinatay ang higanteng Filisteo. Pinatay ang higanteng Filisteo. Mula noon, sabi dito, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan, no? Hindi na siya muling sasama sa labanan. With this word, ikaw ang ilaw ng Israel, ayaw naming mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal ni David. So nakita rin nila, no, yung sitwasyon, nakita nila na kahit willing naman po itong si David, di ba, na sumama pa, pero siya pa naiintindihin nila. Di ba, nakita nila na hindi na kasing lakas dati, di ba, ng itong hari po na ito sa pakikipaglaban. Pero alam mo yun, it is a joy to know that he learned his lessons. Di ba, na alam mo yun, kapag may digmaan, ay nandyan siya, sasama siya. Di ba, hindi siya nagpaiwan. Di ba, hindi siya nagpaiwan kasi maraming mga maaring pwedeng mangyari. Kaya pa naman niyang lumaban, pero isinaalang-alang, 'di ba, ng mga kawal yung kanya pong kaligtasan. Kasi kapag siya po yung nawala, maaring magkagulo ulit. Kasi nga maraming mag-uunahan doon po sa kanyang pwesto. Maraming may gusto, 'di ba, sa politics ganyan, 'di ba? Maraming mga nag-uunahan, maraming mga nag-aaway, 'di ba, tungkol sa kanila pong pwesto. So nakita natin na itong mga kawal po ni David, yung concern, 'di ba, nila sa kanila pong hari. Verse 18, hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at ang mga
Filisteo. So, hindi natapos yung labanan doon, no? Sabi dito, nangyari naman ito sa Gob, at doon napatay ni Sibbecai na Husatita ang higanteng si Saph, yung higanteng number 2, no? Higanteng number 2. At ang pangalan niya, madali lang sabihin, Saph, no? Si Saph, no? Napatay naman ito ni Sibbecai, di ba, na Husatita. 19, sa isa pang sagupaan sa Gob, laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Yair, na taga Bethlehem, si Goliath na Gitteo. Si Goliath na Gitteo, another name of a giant, di ba, na Goliath, di ba, nasabi dito Gitteo, at binabanggit po na probably ito po ay brother din, di ba, ni Goliath, na napatay ni David. So higante number 3, di ba, yung napatay naman itong si Elhanan, no? At binibigyan tayo ng scripture kung sino ba itong si Elhanan. Anak daw siya ni Yair, di ba, na taga Bethlehem. Ang hawakan ng sibat nito'y sinlaki ng kahoy na pahalang sa habihan. Nakaka-amaze lang yung scripture, kasi kahit yung kanila pong mga sibat, kahit yung kanilang mga armor, di ba, ay may description, no? Dinidescribe po sa atin, binibigyan po tayo ng kaunawaan na itong mga taong ito ay malalakas. Itong mga taong ito ay hindi mapupurol, di ba, yung kanilang mga sibat. Anything, kasi advantage mo marami kang advantage kapag ikaw ay malaki, no? Kapag ikaw ay matangkad, marami kang mga advantages, no? Yung lakas, 'di ba? Yung kita mo yung mga kalaban mo kapag ikaw ay matangkad, 'di ba? Marami kang po pwedeng gawin, 'di ba? Kumbaga yung isang banat pa lang ng kalaban mo kapag maliit siya, maring hindi kanya matamaan ng sapul kasi nga mataas ka, malaki ka, 'di ba? Maraming mga pwedeng mga advantages. Pero makikita po natin as we go on na kahit gaano pa sila kalaki, 'di ba? Yung victory ay binigay, 'di ba, ng Panginoon sa Israel. Sabi dito 20, sa isa namang labanan sa Gat, mayroong isang higante na 24 ang daliri, 6 bawat paa at kamay. Ako nakakita na ako ng 11 na fingers sa kamay. Pero hindi pa po ako nakakita yung talagang yung personal na nakakita ng meron din palang ganito sa 6 do bawat paa at kamay, yung 12 yung mga daliri sa kanyang paa at 12 din, 'di ba, yung daliri sa kanyang kamay, Madalas hindi naman kapaki-pakinabang yung iba, 'di ba, yung mga excess na daliri, kasi doon sa aking na-witness, wala naman yun masyadong gamit or wala naman yun masyadong lakas. Enough na yung 5, 'di ba, na hahawak ng sandata, supposed to be. Enough na yun na talagang igigrip mo, 'di ba, yung hahawakan mo ng malakas, 'di ba, sa yung hawakan, 'di ba, ng espada. Pero pinagbigay alam pa rin po sa atin na unique yung higante po na ito, 'di ba, na alam mo yun, 24 lahat, 'di ba, yung kanyang 24 ang daliri, tag-6 bawat paa at kamay. Sabi doon si higante number 4, At sabi dito, hinamon nito ang mga Israelita
Ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Alam mo, there is something in this in this verse. Kasi kung titignan po natin, bakit mo papangalanan yung sabagay pare-parehas naman po sila, 'di ba, ng mga ng mga pangalan, 'di ba? Kasi depende 'yan sa kung sino yung ipinanganak, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Kasi hindi ka naman po pwedeng magpangalan, 'di ba, ng kukunin mo yung pangalan ng isang tao sa kanila dito sa Israel. Kapag buhay pa yung tao, kukunin mo lang yung pangalan niya kapag namatay na yung tao na yon. Pwede mong ipangalan, 'di ba, para magpatuloy yung pag-alala, 'di ba, sa kinuhanan mo na yon, especially kapag ito ay relative. I don't know kung meron kayong mga kwento po na gano'n na kinuha yung pangalan ng lolo, ipinangalan dun sa bagong silang, 'di ba, na nasanggol sa family. Sa amin merong mga ganon, no? May mga ipinangalan na Juan, 'di ba, yung lolo namin Juan, no? At nung nagbibinata naging John, 'di ba, may mga ganon. Tapos yung Pedro, 'yon, yung mga kinuha po 'yon, 'di ba, na sa mga old, 'di ba, na mga tao dun sa mga namatay na, 'di ba, na mga tao. Pero si David, alam mo 'yon, kinuha niya yung pangalan ni Jonathan, 'di ba, na kanyang kaibigan, ipinangalan niya. May mga Nathan din, 'di ba, yung prophet na alam mo 'yon, na which is dear to him, pinangalanan din niya, 'di ba, yung isa sa kanyang mga anak, ito si Jonathan. Tapos maaring itong pamangkin na ito ni David, maaring namatay na yung Jonathan na na pinangalanan niya or whatsoever, pero nanatili pa rin, 'di ba, yung pangalan po na ito. Maganda yun kasi kaysa yung mga papangalanan mo ng mga yung mga makabagong mga pangalan ngayon na kinuha mo lang sa artista, 'di ba, yung mga ganon. Hindi, at least kapag nakuha mo yung pangalan ng mga olds, mariretain yun sa family, 'di ba? Pag tinanong na bakit ganon yung pangalan ko, 'di ba? Ito yung pangalan mo ay ganito, di lalo na kapag sa Bible, 'di ba, natin nakuha, 'di ba, yung mga pangalan, napakaganda na ma-explain pa rin, 'di ba, sa murang edad pa ng bata, 'di ba, yung mga pangalan na meron po sila. Hindi yung kinuha ko sa sa artista, 'di ba, yung mga ganon. Kinuha ko sa pangalan ng bagyo, 'di ba? That's it, wala na, 'di ba? Mag-end na doon. Pero maganda po yung mga pangalan, 'di ba, na talagang makakakitaan po natin, 'di ba, ng encouragement, 'di ba, yung mga lessons na pwedeng mapag-aralan po natin, 'di ba, sa buhay na ito. At sabi dito, ang apat na ito ay buhat sa lahi ng mga higante sa Gat. Yung mga nabanggit po ng mga higante na ito na apat, 'di ba, ay buhat, sabi dito, sa lahi ng mga higante sa Gat, no? Alam natin si Goliath ay mula siya, no, sa Gat, at nasawi sa mga kamay ni David. Actually, hindi naman si David yung nakipaglaban, yung kanya pong mga tauhan, pero dahil po siya yung hari, ito po ay credit, no, sa kanya as king, no, at ang kanyang mga tauhan, 'di ba? At ang kanyang mga tauhan. So yung apat na mga higante, 'di ba, mga kapatid, nakikita po natin yung kanilang kalakasan, 'di ba? Nakikita natin, sinabi ko po kanina, yung kanila pong mga advantages. Pero there is something in this portion of the scriptures na pwede po nating
na pwede po nating makita. 'Di ba? Na pwede po nating makita. Do you remember the time na kung saan hinarap po ni David si Goliath? 'Di ba? Do you remember that time na wala ni isa man sa mga Israelita ang gustong harapin si Goliath? Mga takot na takot sila. 'Di ba? Takot na takot sila, no? Ayaw nilang labanan itong higante na ito na si Goliath kasi for sure yung kanilang talo. Ganun po yung kanilang pagtingin, 'di ba, sa kanila pong sa kanilang mga sarili. At kahit tinutungayaw sila, kahit alam mo yon, kina-cursed yung God na meron po sila, wala silang lakas. Hindi, ayaw nilang makipaglaban. 'Di ba? Takot na takot sila. 'Di ba? Naharapin yung higante na ito, 'di ba, na si Goliath. At nakita natin yung pag-stand po ng isang young boy, 'di ba, na si David, na walang takot, 'di ba, naharapin yung higante po na ito na kung saan, 'di ba, wala pa siyang, hindi siya papayag na basta na lang i-curse, 'di ba, yung Diyos na meron po sila. It took David, 'di ba, yung courage na ito kasi kilala niya yung God niya. And do you still remember yung sabi po niya kay Saul, 'di ba, na yung God na ito na nag-save sa akin, 'di ba, doon sa mga beast, 'di ba, doon sa mga mas malalakas na mga hayop na na-encounter ko sa aking pagpapastol, siya rin yung Diyos, 'di ba, na magsisave sa akin sa higante na 'yan, 'di ba? Sa tao na 'yan na nagdi-despise, 'di ba, sa God ng Israel. No? Grabe kabataan ito. Kaya nga sabi ni Goliath, 'di ba, na talagang makita natin na ininsulto pa niya, 'di ba, itong si David kasi para kay Goliath na na magaling sa pakikipaglaban, sisiw lang 'yon, ang liit-liit, patpatin, 'di ba? Walang mga sibat, hindi nga niya kayang dalhin yung sibat ni Saul, 'di ba? Kahit yung mga itrinay ni Saul na idamit, 'di ba, sa kanya, hindi siya makagalaw doon, no? Pero nakita natin yung kanyang katapangan, 'di ba? Sapagkat nababatid nitong si David, alam ni David kung sino, 'di ba, yung Diyos na kanya pong pinaglilingkuran, no? Pinaglilingkuran. And that in that situation, 'di ba? Nakita po natin yung kanya pong mga tauhan, 'di ba? Na-encourage po doon po sa buhay po niya. 'Di ba? Nakita nila na yung kanilang hari once in his lifetime, 'di ba, ay nakipaglaban sa isang higante, at kahit gaano siya kalaki, kahit gaano siya kataas, kahit gaano katalim, 'di ba, yung kanyang mga sandata, o hindi siya mananalo, 'di ba, sa mga lingkod ng Panginoon, no? That encourages them. Alam mo yon, na nakuha nila yung spirit na yon, 'di ba, ng kanilang leader, 'di ba, na si David. Kaya kung titignan po natin yung mga tao po na ito na humarap sa mga giants po na ito without fear, no? Wala na silang takot. Hindi na nila kinatatakutan kung kahit higante ka man, o kahit gaano ka man kalaki, kahit gaano man kaganda yung sandata mo, bago mo yan o hindi na sila natatakot, 'di ba, na harapin yung mga giants na ito. At anong tawag doon? Nakita natin na nagtagumpay po sila. Pinatay po nila yung mga giants na ito. Wala na silang takot na katulad ng dati, 'di ba, na sinisilaban sila ng kanilang pagkatakot sa pagharap, 'di ba, ng mga giants na ito, sapagkat napatunayan nila, 'di ba, sa kanila pong mga sarili na kapag ang Lord yung kasama po nila, magtatagumpay po sila, 'di ba, sa kanila pong pakikipaglaban. So, ang lesson doon,
Ang lesson doon, mag-ingat tayo sa mga ating tinitignan, 'di ba? Mag-ingat tayo sa ating mga fina-follow, no? Mag-ingat tayo sa mga leaders na dinidikitan po natin. 'Di ba? Yung mga leaders po ba na yan ay may pagmamahal, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. Yung mga leaders po ba na yan ay nakakakitaan po natin ng malakas, 'di ba, na pagtalima, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. Yung leader po ba na yan ay alam mo nakikita mo yung buhay niya, 'di ba, na wala siyang ibang wala siyang ibang agenda, 'di ba, sa buhay na ito kung hindi yung mabigyan, 'di ba, ng kaluguran yung Lord. Yung leader ba na yan ay nakikitaan po ba natin ng paghihirap, 'di ba, sa kanya pong buhay, 'di ba, sa pakikipaglaban, ano, sa mga trials, sa mga temptations, at nakikita po natin yung katagumpayan, 'di ba, sa kanya pong buhay, no? At sa mga leaders naman po, mga kapatid, the followers will imitate us. Kaya nga sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Importante yun na yung imitation, 'di ba, ay nag-overflow po yun sa kahit doon po sa mga tagasunod natin. Maraming nakatingin sa atin, 'di ba? Maraming tumitingin sa atin, no? Kahit in our daily activities, kahit sa our in daily yung in daily encounters, 'di ba, sa buhay po na ito, no? Kahit yung mga simpleng mga bagay-bagay, 'di ba, na ginagawa po natin sa buhay po natin, tinitignan po tayo, 'di ba? Tumitingin po tayo at tinitignan po tayo. So i-encourage ba sila sa buhay po natin, no? Na natutuwa po ba sila, 'di ba, sa atin pong pagsunod, no? Sinusuportahan po ba nila tayo, no, doon po sa ating pakikipaglaban, no? Katulad po ni David, nakita po ng kanya pong mga kasama, ng kanya pong mga kawal, 'di ba? Yung encounter niya, na muntik na siyang mapatay, and to the rescue kaagad, 'di ba, yung mga kawal nila, no? Napaka-sad na reality sa buhay po ng isang leader. Yung ang dami nang sumasaksak sa'yo, tapos wala man lang ni isang nagli-lift ng finger to help you. 'Di ba? Alam mo 'yon, yung wala, mamatay ka diyan, 'di ba? Wala kaming pakialam sa iyo, hari. 'Di ba? Pero alam mo 'yon, merong strong bond, 'di ba? Itong si David at kanya pong mga tauhan, at maging yung spirit po nitong si David, kahit hindi na sumama po itong si David, itong mga magigiting po niyang kawal ay wala na po silang takot, 'di ba, na harapin yung mga giants na yon. Kasi once in their story, in their history, merong isang kabataan na David ang pangalan, na humarap ng walang takot sa mga higante po na ito, 'di ba? Sa mga higante na si Goliath, no? Isang higante na kung tutuusin wala pong kapanapanalo itong si David. Pero ang katagumpayan kasi, 'di ba, ay nanggagaling sa Panginoon, no? Sa Panginoon. Yung leader po ba na tinitignan po natin, ano yung pwede nating masabi sa kanya, 'di ba? Na nakikita po ba natin yung kanyang struggle? 'Di ba? Nakikita po ba natin yung paghihirap niya, or kanya-kanya tayong intindi ng ating mga pinagdadaanan, 'di ba? Maganda po na may strong bond din po, 'di ba? Yung bawat isa po sa atin, no? Importante po yung pakiramdam, yung pakiramdaman, 'di ba? Importante po 'yon, 'di ba, sa buhay po na ito, no? So napakaganda po ng
ay pinapakita po sa atin dito na yung binanggit ko po kanina sa una na oras po natin sa pag-aaral, hindi matatapos ang labanan, mga kapatid. Matatapos lang yan kapag isinuko na po natin, di ba, yung atin pong buhay, kapag kinuha na tayo ng Lord, di ba? Kapag kinuha na tayo ng Lord, doon lang po matatapos yung pakikipaglaban, di ba, sa mundo po na ito. Pero napakaganda na makipaglaban, di ba, na meron kang kasama. Meron kang kasama, no? I agree doon po sa sinasabi po ni Sister May Grace the last time, 'di ba, na may mga sharing po tayo na ginawa. Kasi tagline kasi ng lahat 'yan eh. Don't trust no one, 'di ba? Don't trust anybody. No, alam mo 'yan yung alam mo 'yan? Insulto yan, pag i-insulto yan sa body of Christ. That even your brother or even your sister, you cannot trust. You cannot trust. Sa mundo lang po siguro yun. Oo, may mga nag-fail. Di ba, na mga mananampalataya. Marami naman talaga yung mga nag-fail. Especially yung mga wala talagang, yung mga, sorry for the word, pero yung mga peke, di ba, na mga mananampalataya, madalas talaga sila yung gumagawa, di ba, ng mga hindi maganda, di ba, sa loob po ng iglesia. But there will always be a people, di ba, that you can be able to give, di ba, yung iyong trust, yung iyong paniniwala, kasi ang Lord nga, di ba, nagtatrust sa atin eh. No, alam mo yun, maganda yun sa relation, sa lahat ng relationship, sa lahat ng klase ng relationship, importante po yung trust. Ang sakit-sakit naman sa part ng mananampalataya na kahit sila included doon sa sinasabing, do not trust anyone, di ba? Huwag kang magtiwala kahit sino. Sa Lord ka lang magtiwala. Sabihin sa'yo ng Lord, kung yung kapatid mo nga na kasama mo na, nakikita mo na, hindi mo pa pwedeng pagkatiwalaan, paano ka magtitiwala sa akin na hindi mo ako nakikita, di ba? Parang lang talaga yon, yung alam mo yon, yung you can always trust. Napakaganda ng salita po na yun eh. Napakaganda ng salita po na iyon, no? Pwede tayong magtiwala, no? Sa lahat ng areas ng buhay natin, nagtitiwala tayo eh. Sasakay tayo ng taxi, itinitiwala natin yung buhay natin doon sa taxi driver. Sa aeroplano, tinitiwala natin sa piloto, di ba, yung buhay po natin. Pero pagdating sa usapin ng pera, sasabihin natin na, don't trust no one. Don't trust anybody, including your, dapat may, excluding, di ba? Doon sa mga totoong nananampalataya, di ba, sa Panginoon. Kasi masyado naman yatang self-righteous, di ba, yung tawag doon sa isang tao na wala akong pwedeng pagtiwalaan, sarili ko lang, di ba, at ang Lord. Parang hypocrisy naman po yata iyon, Para sa akin, it is an act of hypocrisy, Magandang magtiwala, Oo, natitest tayo, mga kapatid, but it doesn't mean to say that we cannot trust the brethren. Sila yung natin eh. Sila yung sanggang dikit natin. Kung itong si Abisai, sabihin niya, I trust you, David, you can kill that. Katulad ni Goliath, di ba? Kinil mo na yan. I trust you in that. Hindi mo na kailangang tulungan kita. Di ba? Pero hindi. Di ba? Dahil nga, doon po sa kanilang bond, doon sa kanilang pagmamahalan, hindi ka naman kasi pwedeng mag-trust talaga kapag walang na build na issue ng love. Yun yung madalas, yun yung madalas wala kasi, di ba? Wala kasi, nag-trust ka lang, pero wala namang na-build na
na love. Kasi iba yung iba yung kapag mahal mo yung isang tao, 'di ba? Meron ka talagang pagtitiwala doon. Sa mga business kasi, 'di ba? Na magtitiwala ka kasi you want to gain more, 'di ba? Gusto mong kumita. At madalas naluloko po tayo sapagkat ang pinagkatiwalaan natin ng ating mga pinagpaguran ay yung maling tao, 'di ba? Maling tao. Makikita mo yung mga tao na pwede mo pong magkatiwalaan kapag nakasama mo sila. 'Di ba? Kapag nakita mo kahit naman hindi personal na makakasama mo sila, pero meron kayong connection, 'di ba? Meron kayong masasabing na establish, 'di ba, yung inyong relationship. At kapag nag-fail naman yung isang kapatid, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin noon na failure na talaga siya sa tanang buhay niya. Kasi kahit naman tayo, nagfe-fail tayo sa maraming areas, 'di ba, ng buhay po natin, no? May mga chances nga ang God, 'di ba? How much more naman yung sa atin sana, 'di ba, na makita rin po natin, 'di ba, na sabi nga sa atin sa scripture, 'di ba? Magpatawaran kayo, 'di ba? Magmahalan kayo. Marami lang talaga tayong matutunan, 'di ba, sa Panginoon. Kasi pagdating naman po sa panloloko, 'di ba? Si David, ang dami niyang na-encounter na ganyan. Sa pagdating sa sa lahat ng gulo, ang dami niyang na-encounter na ganyan. 'Di ba, sa kanyang pamilya, kagulo naman ng kanyang pong buhay, pero never nating nakita na nag-stop siya, 'di ba? Trusting the Lord, and at the same time, ay trusting the people around him, around him. May mga kaguluhan, 'di ba? Pero alam mo 'yon, yung pag-ibig kasi, yun po yung nagbabind, 'di ba? Sa bawat isa po sa atin, no? Importante po 'yon. Kaya yun laging sinasabi sa atin ng Lord, magmahalan kayo, 'di ba? Magmahalan kayo. Paano ba talaga tayo magmahal? Yun yung ewan ko kung tinatanong po ninyo yun, pero paano ba tayo magmahal, especially sa mga kapatid, na alam mo yan, pwede mong sabihin na mahal talaga kita, kapatid, yung ganon na, kasi we can 'di ba, kapag nagmamahal ka, lahat ng best doon sa minamahal mo, yun din yung gusto mong maibigay, 'di ba? At nagre-react ka kapag yung tao na ito ay mapapariwara, 'di ba, yung mga ganon. Pero yung bonding na kapag wala ka, 'di ba? Meron bang time doon that you miss that person, 'di ba, na alam mo yun na kapag hindi siya nakadalo sa gawain, parang kulang, 'di ba? Meron din po ba kayong ganong nararamdaman na kapag hindi ako nakadalo sa gawain, kapag hindi ko nakita yung brethren na ito, 'di ba? Ay parang kulang yung buhay ko, 'di ba? Parang kulang yung isang linggo ko. Hindi talaga ako papayag na hindi ako maka-fellowship. Meron po ba kayong ganon desire na alam mo yun, na kahit gaano kahirap yung trabaho, kahit alam mo yun, kahit gaano nakagulo yung paligid, meron ka pa ring desire to see the brethren. Di ba, yung mga ganon? At kapag ganon po yung nararamdaman po natin, that means to say that the love is there. Pero kapag hindi mo kasi mahal, wala kang pakialam Di ba? Kapag kahit naman sa family, kapag hindi mo mahal yung kapatid mo, wala kang pakialam kahit umuwi siya ng gabing-gabi, 'di ba? Yung alam mo yan, kahit nandyan siya sa labas na wala kang pakialam, no? Mas lalo sa fellowship, maganda po talaga na. Kasi sabi ni Jesus, 'di ba? Diyan kayo makikita na you are my disciples if you love one another. 'Di ba? If you really love one another. I don't know if you feel that
if you feel the same, no, that way, no. Pero maganda po, no, na makita po natin that in loving, malaki kasing issue yan, malaking usapin, 'di ba, yung pagmamahalan, no. Itong mga disciples na ito, 24 hours na magkakasama, kasama nila yung Panginoon. Kaya you can understand na nung namatay po ang Lord, 'di ba, grabe talaga yung kanilang sadness, no, kasi nawalan sila ng kasama, no. Sana ganun din yung natin, yung nararamdaman po natin, 'di ba? Kahit kokonti po tayo, kapag solid naman yung pag-ibig po natin, nag-glorify pa rin, 'di ba, yung Panginoon. So yun po mga kapatid at Erev Tov po, itatype ko na lang po yung ating question.